Ito naman sa yung isa na hindi ko makalimutan, yung sa last na talaga, yung final option na talaga. Yung napaikutan na namin yung building Tintin. Ando naman yung company si Captain Herrera. Sa saan siya? Sa Sikan Company. Sa DRC, si Captain Garcia, si CEO ko, si Captain Buada. Yun ang hindi ko makalimutan talaga nung nangyari doon. Nandun na rin yung mga Ranger class no? Nandun na talaga yung kuan, yung LRC, lahat-lahat na unit, nandun na, nakapaikot na. Parang isang building na lang yun. Isang kuan na lang yung mosque yun eh, yung mosque. Yung building Tintin. Kasi ang kalaban kasi doon, nandun sa underground, doon sa lalim. Doon sa lalim. Ang iba, nagsigawan na kasi gusto na mag-surrender kasi wala nang kain. Yung doon, nakita namin may nakita kasi ako doon na kalaban na nagkaway-kaway, kasi gusto na mag-surrender. Kaya ang ginawa ko, nagpaalam ako sa CEO ko, si Sir Buada. Sir, kunin ko yung kalaban. Pero ang sabi niya, wag, baka barilin ka. Kasi nakaumang din yung mga kasama nila. Ang ginawa niya, yung tinakbo ko, sinamahan niya ako. So, nagbody kami. Pero yung pagtakbo ko, nasa likod sa akin, wala kaming dalang baril noon kasi pag may dala kaming baril, sigurado isip ko baka barilin kami ng kalaban, kaya wala kaming dalang baril. Nung nakuha na namin yung hostages, isa pa lang yun, sir. Isa pa lang yung nakuha namin yung hostages. Yun na, lumabas yung pinaka leader nila, nakaputi. So, doon na kinausap ng CEO ko. So, nung kinausap na ng CEO ko, ni-negotiate na niya, so na, naglabasa na yung hostage. So, yun na yung may bata na maliit, kinuha ng CEO ko. Yun na, nag-umpisa na, naglabasa na yung mga hostages. Hingi ng tubig, kasi uhaw na uhaw sila, gutom na gutom. Tapos, tinegosita na ng CEO ko, si Captain Buada. Kinausap niya, naniwala naman sa kanya, kasi ginamitan niya ng megapon. At talagang nag-megapon pa? Nag-megapon pa si Captain Buada. Pero anong kuha ng kalaban na, sir, pwede bang wala kayong baril? Ang nila, walang lalapit na may dalang baril. Kaya yung iba naming mga kasamahan, tinanggal na nila yung baril nila. Pero ako, mayroon akong baril, 45, katago man lang, kaya di makita ng kalaban. Kasi mahirap na maisahan tayo eh. Nung pumasok na kami doon sa loob, kasi dinikitan talaga namin yung yung butas na yung labasan nila. Dumikit talaga kayo ni sir doon? Dumikit kami doon sa loob. Nung naglabasan na, kasi nakausap na, bigla na namang nagtensyon. Pumutok doon sa likod. Yun na, nagtakbuhan na. Siyempre, nag-return fire na naman dito yung trupa natin. So, ang nangyari doon, naiwan naman doon ako sa loob. Parang, ito na yung katapusan ko Kasi ang dala ko, 45 lang. Sila, nakalabas na sila kasi nauna sila eh. Ako doon sa loob naipit ako. So, yung isang kalaban, lumabas sa butas, hinila niya ako. So, nung hinila niya ako, tinadyakan ko siya, binaril ko siya sa 45 ko. Buti, mahina na talaga yung kalaban kasi kung malakas pa yung kalaban, maka di na ako makalabas sa butas. Pero wala siyang baril? Wala siyang baril. Kasi yung baril niya, binaba niya eh. Kasi magsusurrender sana yan sila eh. Kaso
nagkaroon ng tension sa likod, nagpumutok yung trupa doon sa likod. Kaya yun, muntik naman akong hindi makalabas. So, nung hinto na ng putukan, saka na ako lumabas. Pero alam nila na nandun ka pa. Alam nila na nandoon pa ako kasi nagsigaw yung CEO ko na naiwan pa yung tao ko doon. Nung nakalabas na ako, okay, salamat sa Panginoon nga nakalabas pa ako ng buhay. So, yun na yun. Di na lumabas yung mga kalaban. So, Pero wala na, nakalabas na yung mga hostage. nakalabas na yung mga suggestion. Marami din yung hostage na na-save ninyo mo, Master. Marami din yung nasib namin. So, yung pinakaano talaga yun, yung bata na maliit na, yung kinuha ni Captain Buada. Yun talaga yung kawawang-kawawa talaga. Ano yung makita mo sa nakita mo sa ginawa ni Captain Buada? Yung nakita ko rin sa ginawa ni Captain Buada, hindi rin niya iniisip na sa ginawa niya, buhay ang nakasalalay niya eh. Kasi time to time, pwede siya putukan ng kalaban eh. Kasi yung mga kalaban, may mga armado pang kalaban nga nakasilip sa amin eh. Kasi open kami. Pero hindi man iniisip ni CEO ko na mamatay siya kung barilin siya. Ang iniisip niya, mailigtas na yung bata. Pero wala Si siyang baril, Master. Wala talaga siyang baril. Wala siyang baril, walang helmet. Kasi iniwan man yung bawal man doon pumasok na may May baril. Oo, di magpayag ang mga kalaban na magpasok doon na may baril. Kailangan papasok ka doon, wala kang baril. Walang base. Walang bis. Kaya binaba ni Captain Buada yung bis niya at saka yung helmet. Saka baril niya. Baga nakipag-negotiate siya, walang baril. So, ano rin talaga, no? Hanggang sa... Anong pakiramdam, Master, na nakasave kayo ng hindi lang kasama, kundi buhay ng civilian, which is yun naman talaga yung natin. Masaya din at saka masaya rin nakatulong din sa kahit kalaban man siya o hindi. Kasi isa lang buhay natin eh. Proud ka, Master, na isa ka sa nag-umpisa at nagtapos sa marami. Yun talaga yung hindi ko makalimutan talaga. Proud talaga ako na nagpasalamat din ako sa Panginoon nga sa hirap at ginhawa bilang isang scout ranger. Nagampanan din namin yung tungkulin din doon at nakasurvive din na sawa ng Panginoon kumpleto. Nakasurvive sa Marawi. Kasi sa mga pinagdaanan sa Zamboanga Sid, kung i-compare mo sa Marawi, mas malayo talaga yung Zamboanga Sid. Sa Marawi talagang pinakamatindi kasi yung kalaban nakatanil sa ilalim. Doon sila dumadaan. Kumbaga matagal na nilang pinaplanuhan na ganun nga mangyayari. Kumbaga prepared sila. Kasi building to building yung tirada nila, bumubutas sila, doon sila dumadaan. Kaya hirap sila kalabanin. Ang ranger sanay pa sa bundok. Yun, hindi masyadong... Ang ranger pang bundok lang, hindi pang hindi pang urban, pero kahit ang ranger pang bundok, hindi kayo nanibago. hindi pa rin kami nanibago, nagawa pa rin namin yung tungkulin namin bilang ranger. Kasi may experience na rin kayo doon sa Zamboanga City. Kasi may experience din. Yung ranger kasi, madali mo lang siyang, isang salita lang, isang utos lang sa commander, madali lang masunod yung mga tactics na papagawa sa ranger. Kasi well-trained ang ranger. Ano pakiramdam, Master? Gaano kasi natapos yung Marawi? Nakauwi? Sobrang saya ko na matapos ko yung Marawi kasi makapiling ko na yung pamilya ko eh. Kasi ang pamilya ko rin, lagi rin iniisip nilang di rin maiwasan yung takot at kaba kasi buti hindi ka nila kinauwi. nasa Marawi ako eh. Sawa ng Panginoon, nung nakipaggera ko sa Marawi, yung misis ko, siyempre, naintindihan naman yung trabaho ko. Hindi naman niya ako
hindi naman niya ako inaano. Kumbaga, sinusuportahan naman niya yung trabaho ko. Sa kanya lang, magdasal, ingat. Sana makauwi ka ng buhay. Pati mga anak mo sir, kasi nasa balita yun. So, hindi na panic yung misis ko kasi alam na misis ko, nalipat na ako ng ibang unit eh. Nasa ako sa Mandirigma Company, 15 company. Kaya, relax na relax yung misis ko nung nabalitaan niya. Sabi Pero, nabalita ang pangalan mo? hindi naman nabalita yung pangalan ko, pero Yung company lang. Yung company ba? So, grabe rin yung kaba, master. Paano mo na i-handle yun, master? Yung kaba at ako talaga, di mo talaga maiwasan. Si lahat naman tayo may kaba eh, pero huwag mo lang talagang ipairal yung kaba. Yung ipairal mo lang talaga yung presence of mind talaga na hindi ka mapahiya sa kalaban, tropa. Kasi pag ginamit mo yung kaba, pag makita ka ng tropa na kinakabahan ka, mawala ng tiwala yung tropa sa'yo. Kaya, ipakita mo talaga na Ikaw yung nangunguna. ipakita mo talaga yung leadership mo bilang isang senior. Importante talaga yung leadership. Kasi ang leadership talaga yun ang importante. Sa pagsiservisyo sa bayan, master, bilang isang sundalo, Masabi ko sa bilang isang sundalo, bilang isang scout ranger, hindi talaga basta-basta makuha ang kurso ng scout ranger. Kailangan hirap at tiyaga talaga bago mo makuha itong training na ito ng scout ranger. Sa mga kabataan, anong mensahe mo? ang mensahe ko sa inyo, mag-aral ng mabuti. Huwag sumusunod sa mga masamang mga gawain, magsikap para makatulong sa pamilya, para magkaroon ng trabaho. Yan ang mensahe ko sa mga estudyante. Sa mga gustong magsundalo. Sa mga gustong magsundalo, kaya nyo yan. Basta magsikap lang. Mag-aral lang mabuti. Walang imposible. Basta mag-aral lang. Makukuha rin nyo kung gusto nyo magsundalo. Maganda rin magsundalo kasi maganda makapag-serve sa bayan natin. Proud ako as a ranger. Kasi simula bata pa lang ako, narinig ko na yung scout ranger, yun talagang pinaka matinding mandirigma sa Pilipinas. Sa buong armed forces, ang scout ranger talagang pinaka matinding mandirigma. Mga elite forces. Kasi hindi ako totally solid scout ranger. Galing ako sa ibang unit. Pero dito talaga ako namulat sa scout ranger. Dito talaga yung puso ko sa ranger. Kasi ang ranger talaga walang iwanan. Madali lang mag-maneuver. Sa part sa bakbakan, sa mga kalamidad, madali lang talaga ang ranger. Ang ranger talaga is strike anywhere. Yun lang ang masasabi ko sa unit ko. I'm proud to be a ranger. Ranger, lead the way.